Ang Kurotong Baleleng ay nakilala noong dekada 90. Nakilala sila sa mga kaliwat kanang pagpaslang at sa iba pang makahindik-hindik na makrimen, katulad na lamang ng pagbebenta ng mga bawal na gamot at mga pagnanakaw. Ang grupong ito ay nagmula sa Ozamis City. At sa sobrang kilala ng grupong ito, ay para naging katulad na ang salitang Kurotong Baleleng sa salitang sindikato. Malaki ang Kurotong Baleleng Gang. Mula sa Mindanao ay nagsimulang lumawak ang kanilang operasyon sa Cebu at sa buong Metro Manila. Ang pangalang Kurotong Baleleng ay nagmula sa isang bamboo instrument na kalintulad sa isang kampana. Ito ay ginagamit sa tuwing may paparating na kaaway o gulo sa isang partikular na bayan. May mga reports na nagsasabing ang nagtatag ng Kurotong Baleleng ay dating miyembro ng Botanical Youth Club. Sila ay bahagi ng mga vigilante group na ginawa ng militar upang kalabanin at puksay na mga komunistang Pilipino. Nang magsimula ang post-EDSA era, ay napansin ng AFP na ang mga komunistang grupo ay naghahasik ng lagim sa Mindanao. Kaya naman naisip ng pamahalaan na gumawa ng hakbang kung paano ito mapupuksa. Ang Philippine Army na nakabase sa Misamis Occidental sa pangunguna ni Army Major Franco Calanog ay isinailalim ang Botanical Youth Club sa kanilang supervision. Ito ang isa sa vigilante group na sinusuportahan ng pamahalaan ng Pilipinas na may layong kalabanin ang mga komunista. Naisip nila na ang grupo ay nangangailangan isang leader. Kaya naman ang Kurotong Baleleng ay sinimulang pamunuan ni Octavio Ongkoy Paruhinog Sr. Ang mga Paruhinog ay naging isang maimpluwensyang pamilya noong 1970s. Sa mahabang panahon ay humihingi ng suporta ang maraming political aspirant at mga negosyante sa kanilang pamilya. Dahil sa isip nila, ang pamilya Paruhinog ay may kakayahan o makinarya upang protektan sila at ipanalo sila sa eleksyon. May suportang natatanggap ang Kurotong Baleleng mula sa mga maliliit na komunidad sa kanilang lugar. Sa katunayan, si Ongkoy ay kilala sa Ozamis bilang Robin Hood of Lawis. Ang ibig sabihin ng Lawis ay inside. Bakit inside? Ang mga pioneer members ng Kurotong Baleleng ay mula din sa kanilang lugar sa Ozamis. Ang mga komunidad na ito ay direktang nakakatanggap ng suporta o tulong mula sa mga Paruhinog. Ayon sa mga local reporters na nakapanayam na ang miyembro ng Paruhinog clan, ang mga ito daw ay approachable, simple mga tao at mapagbigay. Sa simula ay nakastick sila sa goal at sa objective nila kung bakit binuo ang Kurotong Baleleng. Ito ay ang mapigilan ang mga insurgent o mga komunista. Napaka-epektibo ng Kurotong Baleleng sa pagpigil sa mga komunista noong mga panahon na yon. Sa katunayan ay may full support pa sila mula sa Armed Forces of the Philippines. Binigyan sila ng AFP ng mga armas katulad ng M16 at mga grenade launcher. Talagang may malaking responsibilidad ang Kurotong Baleleng. Matapos pagkatiwala ng AFP ng mga firearms ng Kurotong Baleleng, hindi nagtagal ay may kumalat na mga balita na ang mga Paruhinog ay sangkot na din sa mga krimen katulad na pinagbabawal na gamot, robberies, kidnappings, extortion at marami pang iba gamit ang military-issued firearms. Mabilis na kumalat ang mga issue na kinasangkutan ng pamilya Paruhinog at ng buong Kurotong Baleleng. Mula sa Ozamis, mabilis na kumalat ang kanilang operasyon sa Misamis Occidental at Oriental, Zamboanga del Norte at del Sur, Lanao del Norte at del Sur, Cagayan de Oro City hanggang sa Cebu City at National Capital Region. Noong 1988, nagdesisyon na ang gobyerno na buwagin ang grupo dahil humina na ang grupo ng mga komunista. Ngunit huli na ang lahat dahil masyado nang malakas ang puwersa ng Kurotong Baleleng na mahirap na itong supilin ng mga militar. Ang Kurotong Baleleng ay nag-ooperate na katulad ng isang mafia. Marami na mga sumbong na ang mga negosyante sa maraming lugar ay nakikila na ng grupo. Ang hindi magbigay ng pera sa grupong ito ay pinapatawan ng parusa o di kaya susunugin ng kanilang business establishment. Ayon sa report ng nilabas ng Intelligence Service ng AFP noong April 20, 2001, ang kawalan ng military supervision sa lugar ang naging dahilan o ang turning point ng grupo. Ang Kurotong Baleleng ay naging isang formal na organized criminal syndicate dahil sa bagay na ito. Mas agresibo ito at naging mas makapangyarihan. Nasa likod ng maraming mga kidnappings, robberies, smuggling
at marami pang iba. Dahil sa laki ng kanilang mga operasyon, kung minsan ay ginagamit ang pangalan ng Kuratong Baleleng ng ibang mga maliliit na kriminal bilang escape route sa kanilang mga krimen. Noong mga oras na ito, si Ongkoy ay nagpa siyang personal na tingnan ang operasyon ng grupo sa ibang bahagi ng Mindanao at Visayas. Pero nagkasakit siya kaya nagpa siyang bumalik sa Osamis City. Wala siyang kamalay-malay na ang pagbabalik niya sa Osamis ay magiging katapusan ng kanyang buhay. Noong September 1990, pumunta si Ongkoy sa isang sabungan upang siya ay manood. Hindi niya alam na may 5 sundalo sa sabungan na naghihintay sa kanya upang huliin siya dahil sa illegal possession of explosives. Noong pumasok na siya sa sabungan, dito siya nakita ng 5 sundalo at dito na siya pinagbabaril at napaslang. Ang pangyayaring ito ang naging pasimula ng mahaba at masalimuot na labanan sa pagitan ng Kuratong Baleleng at ng mga pulis. Hindi na isang malaking tanong ang naging kamatayan din ng mga sundalong pumatay kay Ongkoy. Ang mga sundalong ito ay napaslang din ng mga miyembro ng Kuratong Baleleng. Dahil sa kamatayan ni Ongkoy bilang leader ng grupo, ang Kuratong Baleleng ay nahati sa 3 niyang anak. Nagsangay sa 3 grupo ang Kuratong Baleleng. May grupo si Reynaldo at si Renato. Ang kanilang operasyon ay sa mga lugar ng Mindanao, Cebu, Negros Occidental at Metro Manila. Ang focus ng 2 grupo ay ang pang-hold up sa mga bangko at pananambang sa mga armored car. Ang pamangkin naman ni Ongkoy na si Carlito Calasan ay meron din sariling grupo na pinamumunuan. Nakapokus ang grupo sa mga extortion, robbery at hold up. Ang operasyon ng grupo ay nakasentro sa Iligan, General Santos City, Cebu City at Metro Manila. Ang huling grupo ay ang original na grupo ni Ongkoy. Sila ay nanatili sa Osamis City at sa katabing probinsya. Ang ginagawa ng grupo ay illegal gambling at extortion. Mula sa 3 grupo ay nagkaroon din ng Kuratong Baleleng ng subgroups. Ang Kuratong Baleleng 1 sa pamumuno ni Wilson Soronda at ang Kuratong Baleleng 2 na tinatawag sa iba't ibang pangalan katulad na lamang ng Robert Ramos Group, Edla Oliver Group, Socrates Aguilar Group o di kaya Osamis Boys Group. Sa laki ng grupo ay talagang may kakayahan sila na lakihan din ang mga operasyong ginagawa. Ayon sa AFP, ang Kuratong Baleleng ang sangkot sa 2 million robbery sa isang bangko sa Tagum City. Ang pagnanakaw ng 12 million sa isang armored car sa Roas Boulevard noong 1990. Ang pagnanakaw ng 12 million pesos sa isang bangko sa Buendia noong 1991 at marami pang iba. Sa mga sumunod na taon ay humarap sa krisis ang grupo at ang pamilya Paruhinog. Sa pinagsamang puwersa ng AFP Counterintelligence Group at ng PC Capital Command ay inaresto si Renato. Siya ay wanted dahil sa 18 counts ng criminal cases at may bounty na 600,000 pesos. Si Renato at ibang mga kasamahan niya ay nasa Cainta Rizal ng mga panahon na yun. Dahil sa kawalan na matataguan, si Reynaldo at Ricardo ay sumuko na lamang sa Camp Aguinaldo noong 1994. Sa investigasyon, pinabulaanan ni Renato ang lahat ng aligasyon na binabato sa kanyang pamilya. Ayon kay Renato, ang kanyang pamilya ay may mga legal na negosyo katulad na lamang ng grocery store, construction firm, transportation service at marami pang iba. Matapos ang 2 taon, ang 3 magkakapatid na si Renato, Reynaldo at Ricardo ay nakalaya at nakabalik sa Osamis. Ito ay dahil sa kawalan ng ebidensyang magtuturo sa mga ito. Ang koneksyon ng Kuratong Baleleng at pamilya Paruhinog ay talagang napakalakas. Kaya naman ang confidence sa kanilang grupo ay parang hindi naman nawala. Sa katunayan, si Renato ay tumakbo pa sa Kongreso noong 1998 ngunit natalo sa laban. Kahit natalo si Renato ay hindi ito malaking problema sapagkat ang isang bagay na tinitiyak ni Renato ay muli makakabalik sa negosyo ang kanilang pamilya. Sa pagkakataong ito, smuggling naman ang pinasok ng mga Paruhinog. Ayon sa mga report na inilabas ng AFP, ang pamilya Paruhinog ang nasa likod ng pang-i-smuggle ng bigas, white sugar, sigarilyo at marami pang iba sa mga port na nasa Osamis City at Cebu. Mula February 1 hanggang June 27, 1999, nagkaroon ng koneksyon ng mga Paruhinog sa iba't ibang mga international smuggling group. Muling napalaki ang operasyon na umabot sa maraming mga lugar ng bansa. Walang tiyak na bilang kung ilan mga opisyal ng gobyerno, pulisya at army ang nagkaroon ng koneksyon sa pamilya at sa grupong ito. Sa peak ng grupo ay meron silang 40,000 na miyembro.
Pero noong 2017, nung maupo na si Pangulong Duterte, dito nabulabog ng husto ang mga Paruhinog. Naglabas ng matrix ang Pangulo na nakalagay ang pamilya Paruhinog. Dito nangyari ang raid sa bahay nila at napaslang ang dating mayor ng Osamis na si Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. Dito din naaresto sila Nova Princess Paruhinog at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Paruhinog. Ang bunsong kapatid naman nila na nagtago sa Taiwan na si Ricardo Paruhinog ay nahuli noong 2018. Ang pamilya Paruhinog ay parang pelikula ng isang gangster. Sabi nga nila sa pelikula, hindi magtatagumpay ang masama. At sa tingin ng marami, ito na ang katapusan ng kanilang illegal na gawain. Nagustuhan nyo ba ang kwento? Please like, subscribe at share nyo lang ang video na ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli!